Hello, magandang tanghali sa inyo lahat guys. So ngayong araw na to ay magluluto ako ng maginisang tilapia ng may malunggay. Diyos ko guys, ito, nagisa muna tayo ng bawang sibuyas kamatis. Ayan. Gigisa natin na mabuti yung ating kamatis para madurog-durog naman siya at magkaroon ng lasa talaga ng ating sabaw. Guys, ito yung mga gustong-gusto ko yung mga ulam na may sabaw. Ayan, alam nyo na, mahilig ako sa mga ganito. Lutong Bisaya, guys. Ayan, syempre, igigisa muna natin yung talong. Kasi yung aking pritong tilapia ay naiprito ko na talaga siya. So, kailangan natin igisa muna itong mga gulay-gulay kasi ang aking tilapia na prito ay tataping ko lang sa ibabaw para magkaroon ng lasa ang sabaw. Di ba guys? Ayan, naigisa na natin. Magninix na tayo ng tubig. Ayan. So, pag nagkulo ito, maglalagay na tayo dito ng tilapia. Ayan, syempre. O, diba? O, ayan na guys. Uy, ayan na, ayan na, ayan na. Siyempre kasi madali lang naman maluto ang talong. So pagkulo lang nito ay luto na yung talong. So bago magkulo siya, nilagay na natin yung isda kasi luto na yung ating pritong tilapia. Pag nagkulo yan, luto na yung talong. And then syempre titimplahan na lang natin. And then maglalagay na tayo na my favorite malunggay. O diba guys? O, sarap ng aking ulam ngayon. O, diba? Pag mga ganitong ulam, alam nyo na guys, si Rose Vlog ay may favorite ulam. May mga sabaw-sabaw. Alam nyo naman guys, mga lutong Bisaya. O sa mga Bisaya, dyan, alam nyo na, nakarelate na kayo sa mga ganitong loto, guys. O, diba, mas masarap sa mga sinasabawan ng mga isda, pagpritong isda, tapos sasabawan mo, o, diba, ang lasa-lasa ng sabaw. Tikim-tikim din tayo dyan paminsan-minsan. Alam nyo na guys. Siyempre, maglalagay ako dito ng, alam nyo na guys, ang bitchin. Maglalagay tayo ng konti dito para mas masarap. O, diba? Ayan na. Waiting-waiting na pagkulo guys. Oh, ito na. Ilalagay na natin. Siyempre, nagkulo-kulo na yung ating sabaw. O, di ba? Maglalagay na tayo ng malunggay, guys. Kasi hindi pwedeng ma-overcook ang ating talong. Siyempre, kay luto na tong ating isda. So, bali gulay na lang ang lulutuin natin dito, guys. O, di ba? Pag nagkulo ito, o ano pa nga ba? Ready to eat na tayo. Ay, Diyos ko, Lord. Alam nyo na, hapak, o diba? Sige. Habang kumukulo siya, inalagay na natin ng ating malunggay. Maya-mayang konti, syempre, alam nyo na guys, luto na talaga siya, automatic na yan. Kasi pangit pag na-overcook ang ating gulay, lalong-lalo ng malunggay, pag na-overcook, mapait po siya. O diba? O kailangan saktong luto lang yung ating malunggay. Siyempre kasi pag nag-overcook, mapait po talaga ang sabaw. Hindi maganda inumin. Oh, Diyos ko, hito na naman yung ating konting asin. So guys, kasi wala po nga po ako asin. So ang nilagay ko iodize. Yan, iodize lang talaga siya guys. Diba? Siyempre, ang iodize hindi ganun kaalat pag nilalagay natin sa sabaw. Talagang mas okay ang asin kaysa ano, 'di ba? Alam niyo na. Wala rin akong pati, so iodize na muna ang aking gagamitin. Ang aking inutusang bumili ng patis ay hindi pa po nakakarating. Nasaan nakarating yun? Baka nakarating na ng Bisaya yung bumili ng patis. Oh my God.
Kaya tiis-tiis ganda muna tayo sa iodize. Siyempre, ang tabang talaga guys. Siya, sige, lagay pa more. Alam niyo naman guys, ang iodize, hindi naman talaga nararapat sa, sa mga sabaw-sabaw. Kasi, sobrang liit. Alam niyo naman kung anong iodize, diba? So, ang iodize, mga sa, nilalagay lang yan sa mga lang, tap lang sa mga ulam-ulam yan ng mga pagkain. Diba? O tulad ng french fries. O yan ang ginagamit sa french fries. Nilalagay. O diba? So ito talaga. Ayan na. Lutong luto na talaga siya guys. Kilo-kilo na. Nigugutom na tuloy ako guys. Alam nyo naman. So just ko Lord. Okay na siya guys. Ako'y gutom na talaga guys. Kasi kakain na talaga ako. Alas 12 na talaga.